Alright. Sa mga uplok na trolls dyan, makinig kayo. Kahit alam nyo ng gaano kagarapal itong bangag yung amo. Walang kabusugan sa pera. Nakaw dito, nakaw doon. Ano bang nangyayari? Tapos kayo, sobrang bilib kayo. Tignan natin ano mangyayari sa inyo yan. Ito na, kumanta na si Sek Pangandaman. Naglaga na to sila. Panoorin ho natin itong video ni Sir General Viewpoint. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Ang balita ngayon, isang nakakagalit na balita po ito. Ito, 107 billion of Philippine Deposit Insurance Corporation. 107 billion? Oh my goodness. Sa Philippine Deposit Insurance, talagang pinakialaman. Ano ba? Corporation used in flood control. Goodness. Yung assurance na hindi mabangkarote ang ating banking system, no? Philippine Deposit binawasan nila ng 107 billion at ginastos sa flood control na mabuti lang sana kung nakatulong sa komunidad, kundi karamihan dito baka na karamihan mga ghost. Kaya nga ang daming namatay, sir. Grabe. 107 billion. Meron pa silang kinuha doon sa reserve gold natin. 24 tons of gold. Magkano yun? In ilang bilyong dollars yun. Saan ba yun napunta? Tapos ito na naman. Grabe, wala na ba talagang... Tapos kayong mga trolls, sobrang believe nyo. Yan yung pinagmamalaki nyo. Proud na proud kayo niyan. bulsa lang. Diba? Ito. Lawyer and Jeronimo Law founder Rosel Stanley Jeronimo seems to be fuming with anger. Galit. After it was revealed that the Department of Budget and Management allegedly took 107 billion from the reserve of the Philippine Deposit Insurance Corporation to fund the 2024 unprogrammed funds used during the flood control projects, which are now linked to left and right anomalies. According to Jeronimo, almost one-third of PDIC funds were reduced when 107 billion was transferred to the National Treasury. The reason for deposit insurance coverage to fall from 8.8% to 5.5%. Ang laking binawas. Grabe. Kasi wala nang pundo eh. Rebranded Pork Barrel Fund. Yan po ang sinabi ni Attorney Jeronimo. The 2024 unprogrammed appropriations seem to be just a new phase of the former pork barrel. He also added that from previously estimated 310 billion in 2023 PDIC funds dropped to 203 billion after the cash sweep. He's warning it would be enough to cover insured deposits if one of the biggest banks suddenly collapsed, a situation that could endanger the entire banking system. My goodness. In the Senate Blue Ribbon Committee hearing, DBM itself allegedly admitted that the 107 billion was spent on unprogrammed flood control projects, while the Secretary of the Department of Finance said that there was up to 118 billion that could have been spent on ghost projects in 2023. Wow. Hay, ngayon lang ito nalalaman. Ulitin ko sabi ng Secretary of Finance, si E.S. Recto na ngayon. Ngayon nyo sasabihin, nagsisinungaling na naman ito. Galing to sa kabinete ng
presidente. Oh. Ngayon, kinanta na, siniwalat na. So ano ngayon yung, paano nyo naman ngayon yan sasagutin? Oh, wala nang natitirang hiya talaga sa inyo. Kaya pala 2023, 24, 25, sobrang angas nito nila eh. Diba? Lalong-lalo na yung 19th Congress. Oh. Sobrang powerful nila. Parang sila talaga yung nagmamay-ari sa Pilipinas. Akalain mong parang hindi na sila mapapalitan. Itong mga leader na ito, di ba, ito nga mga kongresista, every 3 years. Yung presidente, 6 years. Oh. Hindi naman kayo tatagal dyan, tapos para mag-asta kayo, parang kayo ang may-ari ng Pilipinas. Tapos gusto nyong nakawin, gusto nyong kunin lahat itong anong ginagamit? Flood control. Kasi bakit yung flood control ang pinakamadaling nakawan dyan? Oh. Tapos ngayon gusto nyong ibalik sa 2000. Alam nyo, kung gusto natin talagang matumbok, malaman sino yung may kagagawan dito, dapat unahin natin kung ano ang nangyayari ngayon. Pero alam nyo kung ano yung ginagawa nila? Pagkatapos na naman ito, ibabalik na naman nila yan sa nakaraang administrasyon. Ipapasa na naman nila doon. Tapos gugulo na naman yan. Magiging blurred na naman yung sinasabi ni Pangandaman. Napakaklaro na ito. Diba? Wala na talaga kayong awa sa ating bansa. If our banking system ay kukulap, yung economic natin talagang babagsak yan. Sino ba ang kawawa? Tayong mga Pilipino. Siguro itong mga trolls, akala nyo magwawagi kayo niyan. Do you think matutulungan kayo forever niyan? Tinutulungan lang kayo niyan kasi ginagamit kayo. O, tingnan nyo si Torre, hindi na nagamit. Saan na ngayon si Torre? Paano na kayo? Diba? Ano bang nangyayari? Wala na talaga. Hindi mo na maiintindihan. Pati yung mga tao gulong-gulo na. Kasi alam mo, may nagsasabi nito ng, ganitong nangyari ngayon eh. May nagsasabi ng totoo, tapos meron na namang attacking para magiging blurred yung sinasabi. Ganyan sila garapalan eh. Yung style nila. Oh. Ang 2023, 118 billion ginastos para sa mga unprogrammed flood control project. 118 billion. Mga trolls, makinig kayo, 118 billion. Hindi nyo ba naintindihan o bulag-bulaga lang talaga kayo? Or sadyang walang laman lang talaga yung utak ninyo? 2024, 107 billion. 2025, mas malaki pa siguro. My goodness. Because of this, Attorney Geronimo is calling for Kaya pala talaga si Hernandez pag maglaro doon sa casino, parang may-ari ng Pilipinas. Di ba? Kasi sa sobrang daming pera nitong mga ugok na ito, sino bang hindi magagalit sa ginagawa nila nito? Ang daming mga Pilipinong walang kain. Isang kahig, isang tuka. Ito namang, tapos yung mga trabahante nyo sa DPWH, hindi man lang kayo naawa. Karamihan dyan, walang health insurance. Karamihan dyan, inarawan, ano yun, yung binabay, wala man yung trabaho nila, walang ano yan, permanente, contractual. Pag may mangyari, walang mga health insurance yan. Tapos ito namang mga mga mamamayang Pilipino, mapilitan ding magtrabaho kasi nga walang-wala din eh. Kasi tinutulungan ng gobyerno.
Meron silang mga programang AX, AKAP, saan ba yan napunta? Di ba? Yan yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya gumising na po tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung pag-iisip niyo. Tapos pag makapagsalita kayo against sa mga Duterte, wagas. Pero ito kayo ngayon, mismo na mga tao na ng Pangulo yung nagsasabi. BBM to explain how exactly the 107 billion was used and the PDIC to clarify if the reserve is still sufficient. It should provide protection to depositors' money. 5 business groups. Ito, yung PCCI, Makati Business Club, PNX, ano pa yung iba, have appealed to return PDIC funds in the 2026 national budget as its abolition has allegedly caused fears in financial stability and public trust in the banking system. Takot na ang mga negosyante na maglagay ng pera sa bangko dahil wala na silang assurance kung mag-collapse. Paano ngayon babawiin yung Kaya importante talaga na mayroong sapat na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. So, kung saan-saan kumuha ng pera itong gobyernong ito, PDIC, PhilHealth, GSIS, SSS. Diba yung sa PhilHealth, meron pa silang kinuha dong 60 billion. Ano bang ginawa nila nitong mga sobrang laki yung pera? Tapos wala kayo nakikitang project. Ngayon, meron ka nakikita yung pabahay daw sa Manila. Ano naman yun? Babayaran naman din yun. Libre ba yun? Wala. Hay, nakakadismaya talaga sa mga ganito. Nakakaawa yung Pilipinas, yung mga tao, yung mamamayamang walang-wala. Tapos itong mga politiko natin sobrang garapalan talaga. Yung nakawan, walang hiya na talaga. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir General Viewpoint. Lagi po nating tandaan na hanggat may buhay, meron pa tayong pag-asa. Kaya we are fighting for kung sino yung narapat dapat nakaupo na maglilid sa ating bansa. Ipaglaban ho natin. Pilipinas, Duterte pa rin. God bless everyone.